So sa sobrang mahal ng commercial feeds ngayon, ang isa talaga sa nakita ko na solusyon, either way mag-mix tayo talaga ng mga organic feeds tulad ng Madre de Agua, mga yung mga iba pang klase ng mga dahon na pwedeng i-mix natin sa ating mga commercial feeds. So ngayon yung available lang kasi sa amin, ito yung mga Madre de Agua. So ang ginagawa namin, halos makikita niyo sa every time na magpakain kami sa aming mga manok, hindi namin sa direct na i-mix sa mga commercial feeds bago ipakain sa aming mga manok. Ang ginagawa namin dito, magpakain lang kami dito once a day lang. So yung oras na tanghali, doon kami magpakain sa aming mga manok, lalo ngayon sobrang init ng panahon. So halimbawa no, yung kada pakain namin sa aming mga manok sa umaga, 1 and 1/2. Tapos pagkahapon, 1 and 1/4 na lang siya. So bawasan namin siya kasi nga tanghali nagpakain tayo ng mga dahon-dahon sa ating mga manok. Maraming mga dahon-dahon diyan no, sa kung ano lang yung kinukuha namin. Kung maubos naman ito, doon naman kami magkuha ng mga dahon-dahon. Ipapakain namin sa aming mga manok para sa ganon, kahit konting feeds lang po yung matitipid namin, okay na po yon. Kasi sa panahon ngayon, talagang sobrang mahal ng feeds. Nasa 43, 44 ang per kilo. So just imagine 1 and 1/2 kada pakain nila sa hapon. Iba na naman. Talagang sobrang magastos ang pagmamanok. So kailangan minsan bawasan natin yung kanilang feeds. Hindi dapat bawasan na talagang hindi na normal yung kanilang pangingitlog. So ginagawa namin, since native yung mga alaga po namin, ito yung isa sa mga solusyon namin nakikita. Magpakain kami ng mga dahon-dahon para yung feeds mismo bawasan namin, pero yung sistema namin lang, hindi namin minimix sa feeds. So kung meron kayong mga alagang manok, laking tulong to. Lalo na yung mga manok natin dito, nasa breeding pen natin, kailangan pa rin silang makakain ng mga dahon-dahon kasi mga native po sila. So yun, kahit hindi mga native siguro, kailangan magbigay tayo ng mga dahon-dahon sa ating mga manok. Okay? Nandito yung may itlog ba dito? Kolekta na siguro ang mga itlog. Yan o. So yan po. So, yan. Siguro this week siguro matapos na yung testing natin sa pag-upgrade ng Black Australorp at saka Basilan. Kasi testing lang naman to, kaya tayo nag-cross ng Basilan at saka Black Australorp, yan o. So, feeds natin dito, kaunti na lang. Kahit gaano, kahit paano ay makatipid tayo sa feeds ng ating mga manok dahilan sa sobrang mahal ng commercial feeds ngayon. Yan ang Black Australorp. So lipat tayo sa kabila, meron pa tayong manok dito. Lang. Sa kabila, yan. Bali 10 inahin lang yung tinitesting natin. So dito yung iba 1:5. Sa kabila 5 rin. So yan.
So kung nandito sila sa ating mga breeding pen talaga, walang walang dahon-dahon dito. Kaya tayo yung magbigay sa kanila ng mga dahon. Kasi mga native sila at para makasave din tayo sa mga commercial feeds. So yan. Ang laki ng black australian po. Boom. So yung ano natin dito, tinitimbang natin yung pagkain sa kanila. Yan 1 and 1/4 sa 29 na inahing manok plus 5 na rooster, no? So 29 na inahing manok at saka 5 na roosters. Yan 1 and 1/4. Ganun lang po, kaunti lang po yung pinapakain natin, no? Sa ating mga feeds, sa ating mga breeders dahil sa ngayon wala tayong mga sisiw kaya magana lang masyado sa ating feeds. Okay, so mostly with feeding kami dito. Okay. So ngayon, pakain tayo sa ating mga manok. Yan po sila.